Good day everyone, I am Fritz Charlie B. Broasa, and today I'll be discussing the things that I've learned from Module 1, which is about basic market research. So bakit nga ba mahalaga ang market research? Actually, may tatlong main reasons. Una, it helps reduce risk. Kapag may data at facts ka, mas maliit ang chance na nagkamali ka ng desisyon. Imagine kung nag-launch ka ng bagong products na walang kahit anong research, baka hindi pala siya tugma sa taste ng market mo. For example, kung magbenta ka ng sobrang spicy snack sa lugar na mas mahilig pala sa sweet, malaki ang chance na hindi siya mabili. Pero pag mayroong market research, alam mo agad kung anong yung demand at preference ng customers. So in short, research is serve as your protection against wrong investments. Pangalawa, it helps businesses understand customer better. Ito yung isa sa pinaka-core na reason businesses exist dahil sa customers. Kaya dahil dapat sila yung priority. Kapag alam mo yung habits and needs ng customers, mas madali kang makapag-design ng product or service na swak talaga sa kanila. Halimbawa, lumabas sa survey na mas gusto ng customers yung eco-friendly packaging. Kung pakinggan nito ng isang company, gumamit sila ng recyclable cups or paper bags, makakabuo silang positive image at nagiging loyal yung customer sa kanila. Kasi, hindi lang product ang binibili ng tao, binibili rin nila yung value ng brand. Pangatlo, market research help identify opportunities. Ito yung exciting parts kasi minsan hindi mo makikita yung opportunities unless mag-research ka. Through proper research, pwede mong ma-discover na may gap sa market o may bagong trend na pwedeng explore. For instance, nakita ng Jollibee yung mataas na demand for Filipino fast food abroad. Dahil doon, nag-expand sila internationally at naging successful sa pag-cater ng Filipino overseas. Another example is the rise of deliveries app. Before konti lang ang gumagamit, pero nung lumabas sa research na mas maraming tao ang naghahanap ng convenience, companies like Foodpanda and GrabFood grab the opportunity ngayon, sobrang laki na ng industriya nila. Kaya masasabi natin na ang market research is not just about avoiding mistakes, it's also about discovering hidden chances to grow. May apat na basic steps sa market research. Step 1, define the problem. Ano ang gusto mong malaman? Example, bibilin ba ng student dito ang milk tea regularly? Step 2, collect data. Pwedeng survey, interview, observation, or online data analysis. Step 3, analyze the data. Tignan ang result, percentage o pattern, trends. Like for example, kung 70% ng respondents gusto ng affordable na milk tea, mag-focus ka sa budget-friendly option. Step 4, make decision. After analyzing, piliin ang best strategy. Like for example, kung gusto ng student ng buy one take one promo, mas nagugustuhan ito ng mga customers. So, dapat din malinaw ang difference ng market research at marketing research. So, ano nga ba ang market research? Mas makitid ang scope at nakatutok lang sa customers, competitors at demand sa market. At ang marketing research naman ay mas malawak ito kasi kasama na dito ang product design and pricing, advertising, and distribution strategies. Like for example, kung gusto ng company malaman kung bibilin ng milk tea ang mga tao sa isang city, that's market research. Pero kung pag-aaral din nila kung anong packaging ang attractive, gaano ka-apektido ang
ads, at ano ang tamang presyo, that's marketing research. Di lang big companies ang nakikinabang sa market research, pati na rin ang mga businesses and even students. Example nito, isang bakery owner ang nag-observe kung anong bread ang lagi naubos sa umaga. Kapag nakita niyang pandesal ang bestseller, mas marami siyang gagawin kinabukasan. And another example, online seller na gumagamit ng Facebook or Instagram para tanungin ang mga followers niya kung anong gusto mong product. At kahit simpleng paraan nito, market research pa rin ang siya nakakuha ng customer insight. Pero syempre, may challenges din sa market na ito. Like, timing costs, surveys, at interview can be expensive and time-consuming. Accuracy of data. Kapag sobrang liit ng sample size, hindi siya representative ng buong market. Changing trends. Mabilis magbago ang customer preference, so minsan outdated agad ang data. That's why kailangan tuloy-tuloy at updated lagi ang market. So, to summarize, ang key lesson from Module 1 ay market research is the foundation of good businesses decision. It's reduced risk, that businesses understand their customer better, and opens new opportunities. So, ang natutunan ko rin sa success in business is not just about having a good idea, but making sure that idea really fits that market. And malalaman mo lang iyon through research. So, market research is not just optional, it is necessary for entrepreneurs and companies who want to succeed a competitive world. Thank you very much for listening. Gago. Alright, so ayun ang mga bagay na natutunan ko sa Module 1. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang market research mula sa definition nito, importance, step, hanggang sa pagkakaiba niya sa market research. Sa lahat ng ito, mas na-realize ko na hindi sapat ang good idea lang sa business. Kailangan din ng tamang research para masigurado na tatanggapin ito ng market. So, salamat sa pakikinig. I hope may na-pick up po kayo sa natutunan ko sa Module 1. Yun lamang po.